So, magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Miles Bin Angel Arsimpao at ngayon ay tatalakayin naman natin ang globalisasyong pampulitikal. So, ano nga ba ang globalisasyong pampulitikal? Ang globalisasyong pampulitikal ay ang proseso kung saan ang mga bansa ay nagkakaisa at nagtutulungan upang matugunan ang mga isyong pandaigdigan. Sakop nito ang kapayapaan, karapatang pangtao, kaligtasan, kalikasan at pandaigdigang pamamahala. At layunin din ng globalisasyong pampulitikal na mapatatag ang ugnayan ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng kasunduan, samahan at kooperasyon. At ngayon naman ay dumako naman tayo kung paano ito nakakaapekto sa isang bansa. So, meron tayong epekto nito sa dalawang uri, kundi ang positibo at ang negatibo. Ano nga ba ang mga positibong epekto nito sa isang bansa? Isa sa mga positibong epekto nito ay nakakatulong sa pagresolba ng sigalot sa pamamagitan ng mga bansa. Isa rin dito ang nagbibigay ng suporta sa ekonomiya at seguridad. At panghuli naman ay nakikilahok ang mga bansa sa global decision making. At ngayon naman ay tatalakayin naman natin ang mga negatibong epekto nito. Nababawasan minsan sa mga sobriyansa o nagaganap na mga kapangyarihan ng isang bansa. Isa rin dito ang nagiging dependent na ang isang bansa sa mas makapangyarihang estado. At panghuli dito ay nahihirapan na ang maliliit na bansa kapag hindi patas ang kasunduan nito. Paano ito nakakatulong sa pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas? Isa dito na lumalakas ang diplomasya at kooperasyon sa ibang bansa. Dumadami rin ang kasunduan sa kalakalan, seguridad at edukasyon. Nagbibigay rin ito ng daan sa pakikipagpalitan ng mga kaalaman, teknolohiya at kultura. Kagaya ng natalakay natin sa nakaraang video na tinalakay natin ang globalisasyon tungkol sa technology at sa socio-cultural kung paano ito nakakaapekto sa ating mga tao ngayon. Mga organisasyon na kinakasapian ng Pilipinas. Isa na sa kinakasapian natin ang United Nations o ang UN. Ang layunin ng UN ay panatilihin ang kapayapaan, protektahan ang karapatang pantao at ugnayan sa pandaigdigang isyu tulad ng kahirapan at kalikasan. Ang epekto nito sa Pilipinas ay nakakatanggap tayo ng humanitarian aid, peacekeeping support at technical assistance. At isa rin dito ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nation. Ang layunin naman nito ay palakasin ang kooperasyon sa mga bansa sa Timog Silangan Asya sa larangan ng ekonomiya, seguridad at kultura. Ang epekto naman nito sa Pilipinas ay mas madali ang kalakalan sa mga kalapit na bansa at may suporta laban sa mga isyong panreliyon gaya ng South China Sea. Isa rin dito ang WTO o ang World Trade Organization. Ang layunin nito ay ayusin ang pandaigdigang kalakalan at tiyakin ang patas na palitan ng produkto at serbisyo. Epekto nito sa Pilipinas ay nakikinabang ang ating ekonomiya dahil mas bukas ang merkado para sa ating produkto pero may hamon din sa kompetisyon. Isa rin dito ang IMF o ang International Monetary Fund at World Bank. Ang layunin nito ay tumulong sa mga bansang nangangailangan ng pondo para sa pag-unlad at pananalapi. Epekto nito sa Pilipinas ay nakakapag-loan ang bansa para sa proyekto tulad ng infrastruktura, ngunit pagiging dagdag utang din nito. Alam naman natin na Pilipinas ngayon ay naghihirap dahil maraming mga politician na corrupt, na madami sa atin na hindi pa namumulat sa mga issue na nagaganap sa ating bansa ngayon, which is ang flood control issue. So bakit nga ba need natin na malaman ang mga ganitong issue?
Dahil tayong mga tao na nakatira sa Pilipinas, kahit hindi natin namamalayan, ay may binabayaran tayong tax. At yung mga tax na yon ay hindi natin alam kung saan na napupunta at bakit trilyon at bilyon na ang utang natin, ang utang ng Pilipinas sa World Bank. Yun pala dahil sa mga politician natin na masyadong corrupt na inuuna nila ang kanilang sariling pangangailangan at kagustuhan kumpara sa dapat nilang pagtuunan ng pansin. Kaya tayong mga Pilipino ay nangangailangan na maging mamulat tayo sa sistema ng mga politician at magbasa tayo ng mga balita patungkol dito. Dahil hindi sapat ngayon ang magiging hindi na naaayon ngayon ang pagiging mangmang dahil sa mga kaganapan sa ating bansa. At isa rin sana ito sa magiging eye-opener para sa ating lahat na piliin at suriin ang mga kandidatong iboboto natin sa darating na halalan. Hindi lang dahil binigyan tayo ng mga salapi para iboto sila, dapat tignan din natin ang kanilang mga background at mga pinagdaanan mga kwalifikasyon para sila ay iboto ngayong halalan. Ano yan naman ay dumako na tayo sa buod. Ang buod ng globalisasyong politikal ay mahalaga dahil pinapalakas nito ang relasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Bagamat may hamon, ito ay nagbibigay ng oportunidad para sa kapayapaan at pag-unlad at mas malawak na kooperasyon. At yun lamang po ang aking reporting ngayon at maraming salamat po.